a unique member of B. Ayan. So dito, anong pangalan ng function? Ang pangalan ng function ay f. So function f from a set A to a set B is a rule. Ayan, naka-emphasize dito, it's a rule. So when you say rule, ano siya? Parang batas, alituntunin, susundin. So it's a rule that assigns to each member of A a unique member of B. So dito sa definition na to class, yung A ay yung tinatawag na domain. Yung B, ang tawag dyan ay codomain. Ayan. Ang A, domain. Ang B ay codomain. Tapos sabi, for each member of A, ibig sabihin lahat, bawat isang member ng A, mabibigyan ng kapartner nino. Sinang magbibigay ng kapartner? Si F. So, yun ang trabaho ni F. Ang trabaho ni F, mag-assign ng ipapartner sa members ni A. Ayan. So, example dito sa drawing class, ito yung domain, ito yung domain, ito yung co-domain. So, ang ginagawa ni F, nag-assign siya ng kapartner ng bawat member ni A. For example, dito sa 1. Dito sa 1, sino ang inassign ni F kay 1? Ang inassign ni F kay 1 ay si 6. So dito sa notation na to class, yung member ni A, ang tawag dun ay inputs. Ayan. Tapos, ipapasok mo siya sa loob ng function. Ayan, ipinasok, ang result, ang tawag ay output. So dito example na to, ano ang f of 1? Sino ang i-assign ni f kay 1? 6. So next, anong i-assign ni f kay 2? 4. Sino ang i-assign ni f kay 3? 2. Sino ang i-assign ni f kay 4? 2 rin. Ayan. So dito class, ang codomain ay B. Pero it turns out, lahat ng members ni codomain ay nagamit as outputs. Okay po? So lahat ng members ni B may partner. So in short, dito sa example na to, yung codomain ay equal sa range. So dito sa example na to, example lang na to. So codomain is equal to range. Pero in general, that's not the case. So in general, the range is a subset of the codomain. Okay po? So ang range laging nasa looban ni codomain. So possible merong members si codomain na hindi nagamit as output. Okay po? Okay, another example. No. Pero kasi na yung bedsheet. Nakamabad na doon sa balde. Okay, class, for our next example, ayan. So for our next example, so anong domain natin? So ito yung ating domain. Ito yung ating
domain. Okay, class. So dito sa assignment na to, sino ang na-assign kay Circle? Ano yung inassign ni ano ang na-assign kay Circle ni F? O, so ito yung diamond. Sino ang na-assign ni F kay Square? Si Heart. Sino ang na-assign ni F kay Triangle? Ito ay diamond. Okay po? Okay po ba? O, so dito class, ano ang range? So basically yung range, you collect all the outputs. Lahat ng outputs, i-collect mo, that will give you the range. So anong range? So ang range ay the set containing the diamond and heart. Okay po? O, so nakita nyo sa example na to, itong range ay nasa loob ni codomain. O, so nasa loob ni codomain. O yan. So anong nakita nyo? Merong member si codomain which is yung flower na hindi kasama sa range. Ito. So ito wala siya sa range. Okay po? Okay po ba section C? Okay, another example. By the way, class, do you still recognize this symbol? Naalala niyo pa kung anong symbol to? From high school? Ito yung set of integers. Ayan. So, set of all integers. Ito yung -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Okay po? Ayan. Okay, so for this example, this will be the rule. Ayan. So again, what is the absolute value? Ano nga ang absolute value, class? Do you still remember absolute value in grade school or in high school? When you say absolute value, you simply consider the numeral, meaning you remove the sign. Ayan. For example, anong f of 0? Again, just consider the numeral which is the 0. Anong f of 2? So that's +2, but consider only the numeral which is 2. Anong f of -3? Consider only the numeral which is 3. Okay po? So anong domain? So ang domain ay the set of all integers. Anong codomain? Anong codomain? The set of all integers. Anong range? Mga bata, anong mga range? Pwede ba ang mga negative integers? Possible outputs ba ang mga negative integers? Hello, section C. Sabi ni Angel, medyo malapit na yung sagot na Angel. So ang range ay,
O, pwede ba maging output ang negative? Hindi. Pwede ba maging output ang zero? Pwede ba maging output ang zero? Yes. Any positive number, any positive integer can be an output? Yes. So, ano ang range? Ang range ay 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. O, so anong tawag dito sa set of these numbers? This is the set of all whole numbers. Okay po? O, class? O, so anong sabi dito? What is the rule for F? What is the rule? For any member of integer, F will assign to that number the number 0. O, for example, anong F of 2? Anong F of 2 class? 0. O, anong F of 5? Anong F of 5? 0. Anong F ng negative 2? 0. O, so again, ano ang domain? The set of all integers. Ano ang codomain? The set of all integers. What is the range? O, ano lang yung nag-iisang output? Ang nag-iisang output ay 0. So the range is 0. Okay po? Okay class, so let's consider this example. So ano ang domain? So yung domain ulit ay yung set of all integers. Ang codomain yung set of all integers. So this will be the rule. So sabi dito, kapag ang x ay positive, f will assign to it 1. Pag yung input ay 0, f will assign to it 0. Kapag ang x ay negative, f will assign to it negative 1. Sa example nga class, anong f of 3? Anong f of 3? 1. Anong f of 0? Anong f of 4? Ano ang f of negative 3? Ano ang f of negative 2? Ayan. So malinaw ba class? So from this example class, ano ang range? Ano ang range? Ang range ay the set consisting of the numbers negative 1, 0, 1. Okay? So mukhang magaling ang section siya. Kayo lang yung nakakasagot ng ganito ha.
Okay, ngayon class, ngayon, magbigay naman tayo ng next example. So dito class, may binigay ba akong domain explicitly? May binigay ba akong domain explicitly? Wala, di ba? Basta sinabi ko lang, f assigns to x squared. So pag walang binigay na explicit na domain class, ang agreement natin, you take the largest collection or the largest set where the expression is okay. Okay po? So take the largest possible set where the expression is defined okay or no problem at all. So in this example class, is there any restriction on x? Do we encounter problems? Do we problems here? Wala, di ba? So since wala, we can take the domain as the whole real number. Ayan. So yung set of all real numbers. So if we call the output f of x by y, so if we call f of x by y, ayan, if we call this y, ang may expression natin, y is equal to x squared. Class, naalala nyo kung ano tong graph nito? Ano ang graph niyan? So sabi ni Angel, parabola, yes. So in general class, nung high school nyo, itong expression na to, y equals ax squared plus bx plus c, this represents a parabola. Parabola where the abscissa of the vertex, yung vertex has abscissa at x equals negative b over 2a. Ayan. Actually, you don't need to memorize this. Pero kung naalala niyo pa yung turo ng teacher, okay lang naman. Ayan. So dito sa example na to class, sabi niyo ang graph nito ay parabola. So ang itsura niyan ay parabola with vertex at 0, 0. So ang drawing nito, parabola na, ayan. Okay class, so from this drawing, ano ang range? Ano ang range? So since y equals x squared, you just collect all the y values. So you collect the y values of this parabola. What is the collection of all y values? Sabi ni Christian, all positive integers. Hindi. So looking at the graph, ano to? The range is all real numbers greater than or equal to 0. So x greater than or equal to 0. Or ano to? 0 up to positive infinity. Anong ibig sabihin itong symbol na to? Your 0 is included. The 0 is included. Okay po? So ibig sabihin, 0 or positive real number. So all positive real numbers including the 0. Okay po?
Okay, class. O, ito naman, f of x is equal to 2x minus 3. O, since walang naibigay na domain explicitly, anong domain nito if you consider the largest possible set where the expression is okay? O, anong domain nito, class? May bawal ba sa x? May restriction ba sa x? O, pag ipinasok ko ba yung x, magkakaproblema ka? O, so mukhang wala. O, kasi kahit anong nilagay mong x, may value yung expression na yan. So, ang domain dito ay all real numbers. O, para sa range, mas maganda makita natin yung graph. O, paano nga mag-drawing, anong graph ng ganyang expression, class? O, pag tinawag natin itong y, meron tayong y is equal to 2x minus 3. O, from your high school, ano ang graph ng ganito? Or y equals, sabi ni Beatrice, ang graph nito ay line. Ayan. Ang graph nito ay line. O, paano nga makapag-draw ng line? Ano ang kailangan para may drawing yung line na yan? Ano ang kailangan para makapag-draw ng line? Ano ang kailangan para may graph yung line na yan? Slope, sabi ni Angel, slope and intercept. Pwede. Pero parang may mas madali ba? May mas madali ba para makapag-drawing ng line? Class? Ayun, sabi ni Angela, we need 2 points. Oh, very good. So we need 2 points to draw a line. So from there, we must obtain 2 points on that line. So in particular, when x is 0, we will get f of 0 is equal to -3. When x is equal to 1, what is f of 1? F of 1 is -1. So dito sa first, ang nakuha natin ay 0, -3. Dito ang nakuha natin ay 1, -1. Ayan. So we just plot these 2 points, then connect this with a straight line. And that line will be the graph of this line. So let's plot those points. Nasaan yun? 0, -3. Ito yung 0, -3. Tapos yung isa, 1, -1. So ito yung 1, -1. Ayan. So to finish the graph, just connect these 2 points with a straight line. Ayan. Okay po? So imagine nyo lang perfect straight line yan. Okay, class, so what is the range?
You collect all the y values on this line. So what is the collection of all y values on this line? So obviously, it is the set of all real numbers. Okay po. Okay po ba? Since nandito na rin tayo sa line, i-review na rin natin yung ibang tinuro ng teacher nung high school. So, if you are given 2 points, x1, y1, and ayan. So, given these 2 points, what is the slope of the line determined by these 2 points? Meaning, if you correct these 2 points by a line, what is the slope of that line? Di ba? Sabi ni teacher nung high school, ano to? Rise over run. Ano pa? Change in y over change in x. Tapos yung special case ng change in y over change in x ay change in y, change in y for every 1 unit increase in x. Ayan. So mas maganda tong last na to, change in y for every 1 unit increase in x. Tingnan natin tong definition na to, class. Itong definition na to. So change in y for every 1 unit increase in x. So dito sa example na to, 2x minus 3. 2x minus 3, ano ang slope? Ang slope ay 2. Bon, bakit mo tinatanong sa face-to-face to? Nagkaklase na tayo, di ba? Mukha bang nagjo-joke si teacher dito? Makinig na. Kung may tanong, pwede naman magtanong sa face-to-face. Ayan, so ilista mo yung mga questions mo. Okay. So game na. So dito sa example na to kanina, Mr. Parel, Mr. Parel, paki-mute ngayong audio. Mr. Parel, naka-mute na ba? Mukhang AFK si Mr. Parel, hindi nagre-react. Okay, so sa example na to, ang M ay 2. Pansinin nyo, kapag ang X ay 1, ano ang corresponding Y value? Ang Y value ay negative 1. From 1, let's consider X equals 2. Ano ang increase from 1 to 2? Ang increase ay 1 unit. By interpretation of slope, ano ang magiging change in y value? 2. So from negative 1, magkakaroon ka ng change na 2. So from negative 1 plus 2, ano yan? 1. Tama ba, class? 2 times 2 minus 3 is 1? Yes. Kapag x equals 3 to, anong magiging 1? Anong magiging y? 3. Ayan. So ito, 1, 1. Ito, yung slope. Okay po? Okay, so let's continue. So ito yung slope, rise over run, change in y over change in x, or change in y for every 1 unit increase in x. So
So for the explicit formula to, aning rise over run, change in y over change in x. Ayan. O, tapos from there, we can use any of the two given points together with this slope. O, anong gusto nyo? Yung first o yung second? O, so ako nang pipili para sa inyo. Ang gusto nyo yung first. O, so using the first point, the equation of the line can be written as y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, x minus x1. And we call this equation, so this represents the line. And we call this representation two-point form. Ayan, so we call this the two-point form. O, tapos, ito, ano nga lang to? Ito yung slope, di ba? So we can rewrite this as y minus y1 is equal to m x minus x1. And we call this the, anong tawag dito? Point slope form. O, tapos, from there, pwede pa kayo mag-simplify. Y is equal to mx plus b. Ayan, so pagandahin mo lang tong equation na to, ang lalabas, y equals mx plus b, and call this the slope intercept form. Slope intercept form. So maganda tong slope intercept form class kasi mapipinpoint po kagad yung y-intercept. So kapag meron kang y equals x plus b, ayun yung rectangular Cartesian plane mo, pag nakita mo kagad yung b sa y-axis, ayan. Tapos yung interpretation ng slope, madodrawing mo kagad yung line. Ayan, so ayan. Pag ito ay 1, 1 unit increase in x, the corresponding change in y is m. Okay? Okay, class. So next example, ano ang domain nito? Since walang nakasabi, we agreed earlier, you will take the largest possible set where this expression is defined. Anong domain yan? Since ito ay square root, dapat hindi negative yung nasa loob. So from there, tapos na. Bawal mag-negative. So in short, anong domain nito? Ito. Ayun yung domain. All real numbers that are greater than or equal to 0. Or, using another notation, ano to? Okay po? Tapos, obvious rin ang range nito. Anong range? Di ba nung high school, if you call that, if you rewrite this as y squared is equal to x, ano nga ang y squared equals x class? This is a parabola opening to the right. So parabola opening to the right with vertex at 0, 0. Tapos, since alam natin, this will never be negative, yan ay always 0 or positive, ayan, ito ay always greater than or equal to 0, hindi kasama itong baba. So, ang graph nito ay yung upper half lang.
So ang graph nito ay yung upper half nung parabola. So again, class, if you collect the y values on this graph, that will be the range. So what is the range, class? What is the collection of all y values on this graph? Maha? Maha, what will be the range? Zero, zero, and negative, positive infinity po. Ayan. So, greater than or equal to 0. Okay, Mary? Ay okay, Maha? Yan. O, ito. Anong domain yan? So, again, this is square root. So, hindi pwede negative sa loob. So, x minus 2 is greater than or equal to 0. So, ang x ay greater than or equal to 2. So, this is the domain. Or using another notation, ano to? Okay po? So, again, anong range nito? Ang graph nito ay yung parang nasa taas pero na-shift ng 2 units to the right. Ayan. So, ang range ay, okay po? Class, pakisolve nga to, class, itong inequality na to. Can you give me the can you give me the values of x that will make this a true statement? Give me the values of x that will make this product greater than or equal to 0. Class, pakitry nga. Titimpla lang si teacher ng coffee. Pakitry nyo nga to. Para kayo nag-review ng high school. Ano dapat yung x para yung product na x plus 2 times x minus 1 ay hindi negative?
O, class, nagawa na ba? May nakagawa ba? O, si Angel, may sinasabi dito si Angel. O, so muntik na makuha ni Angel. May konting nahilo lang siguro si Angel. Pero feeling ko alam niya to. Angel, pwede mo bang i-share yung solution mo? Pati na yung solution. Yes, with solution na. Paki-explain sa madlang people. Okay. You can write on the whiteboard. You can write. You can paste your solution. You can write. You can paste. Okay. No problem. Ah, okay, thank you. So dito, muntik na makuha ni Angel. Kailang pinaghiwalay niya eh. Muntik na eh. Kasi dito, Angel, pansinin mo. Kapag ganito yung ginawa mo, for example, zero. When x is zero, mukha bang positive yung product? O when x is zero, when x is zero, wait lang class ha, nahihilo si teacher, hindi lumalabas yung pointer, yung, ayun, parang naglalag kasi, mahina yata yung globe. When x is zero, ito ay 2. When x is zero, ito ay negative 1. So 2 times negative 1 is negative 2. Ang negative 2 ba ay greater than zero? So, partially correct naman si Angel, pero partially wrong din. Kasi dapat sabay. So ito, kailangang sabay. Kailan magsasabay to? X greater than or equal to 1. So pag x greater than or equal to 1, yung product na yan, 100%, hindi yan magne-negative. Okay? For example, 2. Kapag 2 ito, kapag 2, ito ay 4, ito 1, 4 times 1 is 4, so positive. Okay? So, ganito class yung turo ni teacher, baka nakalimutan nyo. Para gawin yung problem sa taas, x plus 2, x minus 1, greater than or equal to 0, kukunin nyo lang yung mga roots, yung mga zeros. So, kailan magsisiro to? 1. Kailan magsisiro to? Negative 2. Tapos, you draw those numbers on the horizontal real number line. So, ito yung negative 2. Ito yung 1. Tapos, dito sa ginawa ni Angel kanina, sabi natin, kailan magsasabay to? Kailan magsasabay yan? Dito sa greater than or equal to 1, which is dun sa drawing, yung nasa rightmost. Kasi natin sa tatlo eh. Isa, dalawa, tatlo. So, yung nasa rightmost, kahit anong mangyari, lagi yung positive. From there, mag-alternate yung sign. Yung product, mag-alternate yung sign, positive, negative, positive.
So, ang hinahanap nating sagot, ito at saka ito. So, ano yung maging solution set ng inequality kanina? So, yung solution set niyan, so ito, negative infinity hanggang negative 2, negative infinity hanggang negative 2. Kasama bang negative 2? Yes, pwede. Kasi, pag negative 2 magsi-zero, pwede naman mag-zero kasi greater than or equal naman. Ito, greater than or equal naman. So, pwede mag-zero. Tapos yung nasa rightmost side, ano yan? 1 to positive infinity. Tapos you combine them, union. Ayan. Okay po? So in general, halimbawa, ganito class. Ito. Paano kukunin yung solution niyan? So, kapareho lang nung kanina kasi ang division ay multiplication lang naman, di ba? Ang division ay just, ang division ay multiplication. So, i-apply natin, anong mga zeros? 2, negative 3, at saka 1. So, just plot those points on the real number line. So, nasan yun? Negative 3, 1, at saka 2. So, ilang hati? 1, 2, 3, 4. Sabi natin, yung nasa dulo, palagi ang positive. From there, the product or quotient will alternate in sign. So, positive, negative, positive, negative. Ano ang gusto natin? Ang gusto natin ay negative. So, negative, negative. Saan ang magiging sagot, mga bata? So, negative infinity up to negative 3. Pwede bang negative 3? Hindi, kasi bawal mag-zero. So, hindi kasama yan. At saka, yung 1 to 2. Kasama ba yung 1? Hindi, kasi hindi pwede magkaroon ng division by 0. Ayan. Kasama ba yung 2? Hindi rin, kasi bawal mag-zero yung product. So, ito yung magiging sagot. You combine these two, that will be the solution. Okay po? Yes? Okay, example. Ano ang domain niyan? Class, pa-compute ngayong domain niyan. Syempre, para makuha yung domain, you need to solve this. X squared minus 9 over 2 minus x greater than or equal to 0. Section C, pakigawa nga po.
Okay, gawin nga natin. Set of class. So, yung multiply ng -1 yung baba para mas gumanda. So, x squared minus 9. Yung baba, magiging x minus 2. Dahil nag-multiply tayo ng -1, yung inequality, ma-reverse. Ayan. Tapos, i-factor out yung taas. Tapos, i-plot sa real number line. Ano mga numbers yung pa-plot? -3, 3 at saka 2. So, -3, 2, 3. So, yung right side, positive kagad yan, tapos mag-alternate. So, ang gusto natin yung negative. Saan yung magiging domain? So, ang domain ay -infinity up to -3. Kasama bang -3? Pwede. Together with 2 to 3. 2 to 3. Kasama ba yung 2? Kasama ba yung 2? Hindi pwede kasi magkakaroon ka ng division by 0. So, hindi pwede ang 2. Pwede ba ang 3? Yes. Okay po? Okay po ba? Hanggang dito na lang muna tayo, class. Tutuloy natin next week. By the way, class, di ba yung first year, bukas, ano yung may freshman walk ba kayo? So parang ang narinig ko, kwan daw kayo, asynchronous yung mga first year sa mga subjects nyo, asynchronous. Tapos sa Friday, asynchronous din kasi may meeting ng Friday morning, tapos may event ng Friday morning. So yung mga klase nyo puro asynchronous. So basically sa lab, wala tayong pasok. Okay? May tanong pa ba kayo? Kung wala nang tanong, babay na. May tanong ba? Kung wala na, babay na. Beans, may tanong ba, Beans? This is all about functions. We are reviewing functions from your uh, high school. Ayun. So basically, very broad. Yung buong years nyo, nagre-recall tayo, nire-review natin. Di ba kanina, linear function, quadratic function, domain, range. I'm sorry, walang recording. Hingi na lang ng notes sa mga classmates. Okay po? Bye-bye.